My courtesy and respect to our Municipal Chief Executive, Dato Ibrahim John Gago Mogudato. Andito rin daw siya kanina. Pero hindi ko inabutan bumalik ng Municipal Hall. To our Barangay Chairwoman, kay Jenna Mogudato Lumawan, sa ating Barangay Chairwoman of Barangay Vigar, who are with us today, by Roslaimi Paglas Tiyang, sa ating Municipal Local Government Operation Officer, MLGO, yun yung ibig sabihin ng MLGOO, Municipal Local Government Operation Officer, our very own Ma'am Hana Maulana, sa ating God Focal Person, andito rin si Ma'am Almira, sa ating Barangay Assigned Midwife, by Morena Uto Mangudadato, the principal of the Maslabang Elementary School, Ma'am Jubaira Laing Makatigil, also the Alternative Learning System teacher, si Ma'am Tora Mangudadato. And sa ating rin dito, executive assistant, andito rin si Ma'am Alianisa Hilangarian Mandal. And sa lahat-lahat natin ang andito, of course, ating Police Captain Aksad S. Lacson, our Chief of Police, OIC PNP Buluan MDS, represented by no other than by Sir Javier, Sir, sorry. At saka sa lahat ng mga kasamahan niya na PNP nasa ating station, nandito rin sila lahat. And sa lahat-lahat ng mga barangay officials na nandito rin. Today is the culminating of our Hijab Day. Actually, the whole month of February is our Hijab Day. This Hijab Day na tinatawag natin, hindi lamang sinicelebrate for the month of February. Araw-araw. Pero itong Barangay Hijab Day natin, pamukaw lang sa atin. This is only a reminder that the hijab na sinusuot natin ay always dapat nasa ulo natin at saka dito sa puso. Oo. Reminder lang ito na this is not the only day, the month ay celebrate natin yung Hijab Day. Kasi nakatalaga na yan sa ating ng mga kababaihan na magsuot tayo ng hijab natin araw-araw. Kasi kumbaga dito sa, hindi ko rin alam kasi dito sa mga stadya natin, sa mga stages natin. At saka nararapat din kasi sa lahat ng mga kababaihan na tinatawag natin Islam. Sa kita ba niya ang mga Muslim, mu'min na nagtanong na kailangan tanong dito maging oras sa mata ng maraming tao, lalong-lalo na sa mata ng mga kalalakihan. Kasi isa niya ba ay ipag-cover tanong, isa sa kanin ipandisiplina tanong, temptation na kung sakali man. Ano na to armakere sir dito? May mahinsan geri kuya babay. Doon nandun yung temptation na tinatawag natin. Kasi nabibighani, lalong-lalo na itong mga kalalakihan. So, mas maganda tayong titingnan pag nakahijab. Pero yung mga oras natin sa liig, pag tayo ay nakahijab, although sabihin ng ibang tao, mga kalalakihan, ang ganda ni ano. Pero yung mga oras natin, around our neck, sa ears natin, hindi masyado na-expose. So, kung marapat lang din, ako, hindi correct itong pagdamit ko. Pero, big thank you sa inyo. Palakpakan natin ang inyong mga sarili kasi nakaproper kayo ng suot nyo. Nagpo-correspond, fit masyado doon sa tinatawag natin Hijab Day natin. Kasi ganyan ang proper na pagdadamit. Sana ng mga kababaihan sa inyo. So ako hindi ako naka-proper ha. As well as ito rin pala, itong ano natin, dalawang programa pala ito. The Barangay Anti-Drug Symposium. Itong Anti-Barangay Drug Symposium, sana marami rin
nag-attend ng mga kalalakihan. This is not only for the women. Kaya lang kasi nagkataon tayo na hijab day natin. Itong sa anti-drug symposium natin na to, ganun pa rin. Paalala sa ating mga nanay, sa ating mga tatay, na itong anti-drug symposium natin, para ito sa mga anak natin na kung sino man po yung nalulungman sakali or sino yung ating mga kandidato sa pag-drugs dito sa Maslabon, ito ay parang reminder pa rin uli sa kanila. Kine-check natin sila, kinukumusta natin sila, binavalidate natin sila kung kumusta na ba yung mga surrendery natin. Andyan pa rin ba sila? O gumagamit pa rin sila? Dapat ma-monitor natin. Hindi lamang sa larangan ng pagsisimposyo. Kasi ang simposyo natin na to, dito lang sa ating program. So sana, hindi naman ito sa pero kung mararapatin ko, if I may suggest, dito sa ating mga barangay officials, you have to monitor all those surrendering na ating nakalap dito sa barangay Maslabon. Tayo ay masayang-masaya dahil sa buong Buluan, isa na lang, pero malapit na ang barangay poblasyon. Yun na lang po ang isang barangay na hindi pa siya na drug clear sa Buluan, Maguindanao. So hopefully, pagtutulungan natin. Kasi itong mga drug surrendery natin na to, balapatin na siyan kung saan-saan sila, parang naglalako lang ito ng mga pabentang yung common na binibenta. Apendoy niya sila ng advocate. So sana dito sa ating barangay officials, reminder ko lang din, i-monitor natin. Hindi ibig sabihin na nag-drug free kayo dito sa barangay Maslabon. Ganun-ganun na lamang po. Dapat quarterly or everyday, i-monitor ninyo sila. Lahat ng mga aktibidad na ginagawa nila. Kasi sayang talaga. That was the time that I was the Vice Mayor of Municipality of Buluan. So marami tayong na-drug clear noon. Noong time ko pa hanggang ngayon. Sa time na ni Vice Mayor King at saka ni Dato Ibrahim Manguda Dato. Na-drug clear tayo noon dahil din sa tulong ng ating Mayor Dato Jong ngayon. Uy. So ito ba pag kinugunan tanwa? Pag kinugunan tanong, ipad-pad dito sa mga wakat Di tanong lang siyang kunan sa may padaren tanong, o gagagabo. Pati itong mga anak natin ng mga kababaihan, not only ang mga anak natin ng mga lalaki. Kasi nowadays, even yung mga kabataang mga babae, meron mga batang babae ngayon na nalululong din sa drugs. So sana tayong mga nanay, reminder po, Sir Tito lamang. Umang kwa na ito rin ang sinasabi ko, i-monitor din natin ang ating mga anak na babae. Huwag naman din natin silang pagawalan na makipagkaibigan, makipagbarkada sila. Pero piliin nila yung barkada nila na ang sa tingin nila ay nakakabuti sa kanilang sarili at lalo-lalo na sa maraming tao. Kasi once nalulong ang isang bata sa drugs na yan, marami siyang nasisira. Number one na masira niya, sarili niya. Ang pinakamalaki, alam niyo kung ano yung pamilya niya mismo. At ang tiwala ng maraming tao nasa paligid niya. Kasi layuan siya ng mga tao. Ako, iba ako. Alam ko na may bisyo yung tao, okay lang. Pansinin kita to the extent na no way. Ganun ako. Kasi ayoko na parang nasasabi nila tinotolerate natin sila. Dino mag-tolerate, dino pa-tolerate. If may mapansin kayo sa mga anak ninyo na nakakaiba na yung mga kilos nila, huwag kayong magkatubiling isang buwan dito sa kay barangay captain, sa ating mga barangay tanod, sa ating mga barangay BPATs natin. Kasi kaysa naman maglala, mas nakakatakot pag maglala ang bisyo ng isang
bata. Uncontrollable kasi ang palangit, attitude, tanan-tanan ng batang nalululong sa kahit na anumang issue. Okay lang? Oh. So yun, pangingita sa Allah subhanahu wa ta'ala, na niya ba kinangalimutan mo na pambarakatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa nyaning kabarakatan, na langon-langon ng mga panuwa siya ba, amapya, na maitano, kanu pamilya tano, magkatago kanu pamusungan tano, labi kanu mga pamagitong tao, taufikanto ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanu mapya, at mga pamagitong, magkagakalimutan o tanang siya, makapamagayo na yung tanong, na maaral sa respeto tanong umanisa. Kasi once ang respect ang nangingibabaw, mind you, lahat tayo magkakaintindihan. Pero kasi pag walang respeto sa kahit na anumang apengin ni Pangulang tanong, ilay mo ba? Makagalingat sa mga tao. Kaginadaan mo sa respeto sa umanisa, pagwaran sa cube. Number one na di tanuyawa, ka-respeto to sa umanisa. Kahit anong itsura, anuman sa ang lupalog ka man ang galing. Uming ka ang respeto ka sa sarili ka, ganun din sana sa kapwa mo. Para di makaroon pedu-pedubo na dito magkakaintindihan. Okay, buntal ka no? Peru-perubo. Peru-perubo, maayos to. Ang natatawa si ma'am, i-apply nyo sa family nyo mismo, itong sinasabi ko. I-apply ninyo, Pag uwi nyo, itry nyo. At saka ito, number one, kung bakit nagkakaganyan ng mga anak ninyo. Busy si ina, busy si ama. Alam nyo kung bakit? May bamantyali, baminsara, kasi nandito kayo sa Maslabong. Pero ang tanong ko sa inyo, bawat isa sa inyo, may oras ba kayo sa mga anak nyo? Nakakausap nyo ba sila? Wala. Nagkakasalo-salo ba kayo? Nagsasabay ba kayo kumakain? Kasi number one sa kanina tools ng kapagpamilya, magsabay-sabay magkain. Kasi while eating, andoon, pagkambibityala kayo. Ang konting usap-usapan, araw-araw ang galimod. Ang konting usapan ng pamilya, naiipon yun. Pag may mga magandang napag-usapan kayo, yun na yung masusundan. Pag may hindi kasunduhan, konti lang, maaayos ka agad. Tita mo lang, may pamantyari ako breve. Number one yan sa mga Muslim. Daged, oras ka sa waka. Lango-lango torba niya. Pero sana from now on, itry ninyo. Lutuin mo kahit ang kangkong na ginisa, tilapia, whatever na maihain ninyo. Importante, andyan kayo, sabay-sabay kayo magkain. Totoo talaga. Kasi mga wata na meron mo, ba't sa barkada, kulong mo, pangkikwana. Di niyan ka feel. That's why ang dami mga kabataan ngayon, malalayo ang loob sa mga parents mo. Panalina ka? Pagkadato, kung marami akong alam dito, hindi mo pumatay ang iwatan mo. Walang mangyayari sa inyo. Walang mangyayari sa relasyon nyo sa anak nyo. Pag konting bagay lang nagkamali yung mga anak nyo, pinalo, pinagalitan, sinigawan, hindi maganda sa mga bata ang paninigaw ng mga nanay. Konting lang, pitikan ng tatay, suntukin siya, di ba kagapya? Ang mga kabataan yan, broad-minded yung mga wata sa guna mo, nung kaya dyan pakaintindi. Kausapin nyo. Ayang kapambay, ayang kapandako. Alam mo yung ginawa mo? Mali yun. Ganito kasi, hindi maganda para sa iyo, walang maiibulot na maganda para sa sarili mo. So madaling makakaintindi yung mga anak natin. Deka na ko na hindi ko sinasabi ito dahil ako, may pakatito ako na gunano. May mga mali rin ako. Pero ako, mind you ako sobrang sweet ako sa mga anak ko. Konting lang, tawag lang. Naiirita sila sa akin. Kasi tulad nung sinasabi ko sa lahat,
ito nire-remind ko rin palagi, paulit-ulit, lalo na pag nag-aaral ang mga anak niyo. Tapurong Quirino, malayong lugar yun. 4 o'clock or 3 o'clock kasi uwian na, labasan na ng mga bata, walang ni Bapo. 3:30 or 3:10, tawagan niyo ang mga anak niyo. Bay, Dapo, Dokter. Labasan niyo na. Pag nakauwi siya ng 5 o'clock, baka nakipag-kaibigan o nakipag-barkada na yun. Tawagin mo. Ganun lang. Kulitin niyo sila para makauwi. Ha? So yun lamang, maraming salamat sa inyong pagdalo sa hindi nyo ininda itong init para lang tayo makapag-programa dito. So inshallah ta'ala, lamo na niya ba na pambarakatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So siya mo taman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.